Ating champurado na oatmeal. I toast bread for you. Gusto kong ilipat. Ayun. Sino daw yung kausap ko? Mas masarap and mas healthy yung Jaggery. Nice, perfect. Good morning! Good morning! Kamusta po kayong lahat? Saglit lang. Good morning! Time check tayo. 5:45 ng umaga. And kagigising ko lang. So, today ay Thursday. Here's how to interpret 545. What? Today ay Thursday and kumusta po ang ating mga araw? Happy Thursday sa ating lahat! And ako ay magpe-prepare na ng breakfast. Today ay Thursday. So, wala tayong masyadong ganap. But for now, magpe-prepare lang ako ng breakfast. Ang breakfast namin today ay yung oatmeal. Gagawin ko lang siyang parang champurado. So, instead na kokwa, since wala kaming kokwa, gamitin ko yung Milo. So, tara, samahan nyo ako sa aming panibagong araw dito sa Nepal. Ayun lang. Ayun lang. So, ayan, prepare lang tayo. Fresh milk, tapos lagyan ko lang siya ng tubig. Pakuluin ko lang muna. So, ayan, ready na ang ating champurado na oatmeal. Ayan, ang tawag nito? Mabilisan ng breakfast dahil 6:15 na. Fast. You want bread? I toast bread for you. Patapos na siya. Mabilis ang kain. So, you will not eat the bread? No. Eat little bit, one only. Kain muna kayo, may... Ay, good morning. You did not greet good morning yet. Good morning po. Look at the camera. Good morning po. Okay. Kain lang kami. Balikan ko kayo maya-maya. Ayan, nakaalis na si Champ at 6:48 na ng umaga. So, ako ay maglilinis na. Start na ako ng linis para maraming magawa. So, dyan muna kayo habang naglilinis ako. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. Magdilig ako, namamatay ang aking mga halaman.
Etong peace lily, namamatay ba talaga yung mga bulaklak niya after? Meron naman siyang yung bagong, anong tawag nito? Bagong dahon. Tubong dahon. Kaya lang yung mga balaklak. Mga bulaklak niya nag-dry na. Hindi ko sure, ganyan ba talaga or dahil sa walang tubig. Pero may namumunga. Hindi. May bago namang mga dahon. Anyway, tanggalin ko na lang na eh. So, habang naglilinis, pinag-iisipan ko kung magre-rearrange ako. Ayan. Etong side na to, gusto kong ilipat. Ayun. So, ito, transfer ko dito. Tingnan natin kung bagay. Ganun ako. Alam nyo, paminsan-minsan gusto ko yung nagre-rearrange, paiba-iba ng design eh. Paiba-iba ng ang tag nito, ng look sa bahay. So, dyan muna kayo mag-rearrange na. Bagong arrange. Yan. Mas feel ko to ngayon. So, ayan. Nakapagpahinga na ako and magluluto naman ng lunch. 10:41 na ng umaga. So, kailangan ko nang bilis-bilis. Magsisend ako ng food kay Champ. So, ang menu natin today ay itong okra na binili ko kahapon. Samahan ko ng patatas. So, dyan muna kayo kasi magmamadali na ako. Nakaluto na rin naman ako ng rice. So, ito na lang muna yung lutuin ko. So, okra, patatas, at saka yung soup na egg drop soup. Iyon ang ating menu for today. Dyan muna kayo. Nagtalansikan lang ng sibuyas. Ano ba yan? Ayan. Luto na. Ganyan lang kadali. Roti naman tayo. So, eto yung mga na-collect kong cream sa ibabaw ng milk. Ngayon, nagpapaturo ako kay Bindunani kung paano siya gawing ghee. So, pakita ko din sa inyo kung paano siya gawin. Ito, mga 1 month ko siyang na-collect, yung ganyan. Okay, so naihatid ko na yung pagkain ni Champ. And yung ginagawa naming ghee is bukas pa daw. Parang
iba, hindi ko ma-explain. Kasi blend niya. Kaso kailangan tumaas pala yung ano nun, yung parang, yung pinakagi. So, bukas pa namin gagawin. Naka-room temperature lang siya. So, ngayon ay Shrawan Pandra. Shrawan Pandra is, ito yung ano, Kheer Khaned Din. So, ibig sabihin, araw ng Kheer, pagkain ng Kheer. Ang Kheer ay, ano siya, para siyang lugaw, pero matamis. Tapos, para siyang champurado, pero white color kasi milk ang gamit. Para sa yung Kheer, ito ang, ano siya, yung, ano yan, pagtatapos ng National Paddy Day. Kasi ang start nun is Ashar Pandra naman. Yun yung start ng pagtatanim ng rice ng mga farmers. Kaya sineselebrate nila. And at that time, ano ba yung kinakain nun? Dahi at saka tsura. Pagka-start ng farmers ng pagtatanim, dahi at saka tsura. Pagpatapos na, ngayon naman, Shrawan Pandra, tapos na. So, celebration na nila ng pagtatapos ng paddy plantation. Ano naman, Kheer ang kakainin. So, today, magpe-prepare kami ng Kheer. So, since nandito si Bindonani, turuan niya ako kung paano magluto ng Kheer. So, tara, pakita ko din sa inyo kung paano lutuin ng Kheer. Kasi isa to sa pinakamasarap, hindi. Isa to sa masarap na food dito sa Nepal. So, tara na! So, ito yung ilalagay natin sa Kheer. Bay leaf. Tapos, ito, tawag dito pulaw masala. Mix siya ng ng cashew. At saka itong raisins. Tapos, may niyog din siya. Ganyan. Saka dates. Ayan. So, meron din ito, oatmeal. Tapos, pressure cooker na kami ng rice. Lutuin muna namin yung rice. Ano yun malagkit. So, after nun, ito isama. Pakita ko sa inyo maya-maya. So, ayan, naglalakad ako kasi kulang yung gatas dun sa ginagawa naming Kheer. Kasi dapat maraming gatas yon. And 1 liter lang yung available na nasa bahay. Yung binili ko kaninang umaga. So, punta ako sa Choke. Mag-withdraw muna ako ng pamili ng gatas. Tapos, bili tayo. Kasi dapat yung fresh milk. Dairy ang tawag namin doon. Yung nakapacket. Ay, hindi siya nakapacket. Yung mismong, ano yun? Di ba yung binibili ko yung nakapacket? So, hindi iyon yung isang klase. So, kaya punta ako dito sa Choke ngayon para mamili. So, andito ulit tayo sa Choke. Ay, lakad-lakad. Dito tayo bibili mamaya. But then, punta muna tayo ng ATM. Hello, namaste. Dude, 2 liter. Juice. Sunshine juice. Against the light tayo. 2 liter coffee. 2 piece. Dhanyavad. Okay. Tinanong niya ako. Sino daw yung kausap ko? Hindi ko ma-explain ng maayos. Kaya sabi ko, camera lang yung kausap ko. Siyempre, kausap ko kayo, di ba? Kaso baka mapagkamalan akong lokaret dahil kinakausap ko yung camera. So, pauwi na tayo. Ito lang naman. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ganyan. Ayan.
ayan na. Lagay niya na ang bay leaf. Tapos yung nuts. Haluin. So, wala pa dito yung rice. Ayan. Pakuluin lang muna natin to. So, eto na yung rice natin. Brown siya kasi instead na sugar yung gamitin natin, jaggery yung ginamit namin. So, ilagay na natin siya dito. So, ayan. Inintay lang namin mag-boil. While hinihintay, pwede daw lagyan ng butter. So, lagyan natin ng butter. Ito na lang yung butter ko. Sapay, binunan. Ang bango-bango na ng ano niya, ng amoy niya. Promise, masarap to. Try nyo din. Ayan na, nilalagay na. Ganyan lang siya. Para siyang suman, diba? Iyon, ito. Masarap na siya. So, lagay lang to din, haluin. So, ayan. Hindi pa luto. Pero, yung normal na here kasi is kulay puti. Pero, naging ganito siya kasi ginamit namin yung jaggery. Mas masarap and mas healthy yung jaggery kasi compared sa sugar. Kaya, ayan. Luto-luto pa. Update ko kayo maya-maya pag luto na. Ang bango-bango ng amoy. So, ayan na ang ating kheer. Para siyang suman. Pero, most probably, mas malapit siya dito sa champurado. So, ganyan siya. Ayan, oh. Or, anong tawag nito? Ginataan, pero hindi namin ginamit yung gata. Milk siya. Tikman natin. Hindi pa ako nagla-lunch, so inintay ko talaga to kasi masarap to. Isa to sa favorite ko. Kaya lang may hirap kasi siyang, hindi naman ganun kahirap gawin. Pero kailangan talaga ng maraming milk. Magastos sa milk. Kain tayo. Ayan. Mito siya. Sweet enough. Sarap! Ay na. Magugustuhan to nung dalawa. Nice. Perfect. Perfect sugar. Ang sarap. Try nyo din. Masarap to. Magugustuhan nyo to for sure. Yung mga mahihilig sa sweet. O tsaka sa suman. Kain lang muna ako. Ito na yung lunch ko, bale. Kasi inintay ko talaga to. Masarap kasi. Kain tayo. Ginagawa mo. If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.